pati mga pulis noon at ngayon ay napangaralan, napaalalahanan ni General Torre III ng CIDG. Ito'y matapos nga ng pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte at ngayon ay napakainit ng isyong ito. At may mga report din na meron yata nag-early retirement o kung ano man ang ginagawa ng pulis. Pakinggan po ninyo. Si General Torre pala ay 20 years old palang pulis na. Ngayon pala ay 53 o 54 years old. Ibig sabihin, matagal na siyang pulis, napakahaba niya ng serbisyo, kaya alam na alam niya kung ano ang trabaho ng pulis. Pakinggan po ninyo yung napakalinaw na paliwanag ni General Torre tungkol dito. Pati kayong mga kapulisan, kamag-anak ng kapulisan, at yung mga pro-Duterte at pro-Marcos, pakinggan po ninyo itong sinasabing ito. Makakapulot kayo ng aral, yung paninindigan, at yung leadership bilang isang pulis general. I-address ko lang yun sa mga kasama kong mga pulis na may mga isa yan sa mga medyo contentious issue ngayon, may nag-resign na mabigat ang badge daw sa kanila. Ito sasabihin ko, pulis din ako. And very few people can say na they have more experience than me. Eh bakit? 54 na ako eh. Nagsimula akong pulis 20. So I'm already in this job for 34 years. Okay? Yung mga nag-resign yan, sigurado ako, mas maiksi ang kanilang pagpupulis. Okay? Kaya natin ha? Sa ngayon, ako naiintindihan ko mga bata pa mga marami kasi nang dapat matutunan. No? At yung sinasabi na mabigat dalhin ng badge dahil sumunod sa kung kani-kanino lang. No. We follow the law. We follow the orders. May nagsasabi dyan, I stand with PRRD. Yes. I respect your opinion. Pero you took an oath. Anong sinabi ng oath? At pinamemorize nga yan yung code of professionalism. Diba? Men who take up the profession of arms give up on their own free will and volition. They right na maraming rights ang give up namin para sa trabaho ito. What are those rights that we gave up when we took the oath as uniformed personnel? To say as we like, to dress as we like, to think it takes but one order for us to do something and uproot us and bring us to another place. Yan ang trabaho ng uniformed personnel. Because without that, binigyan mo ako ng baril at wala yung pagtetemper na yon ng civil authorities over the uniformed services, anong mangyayari sa atin? Kaya nga, it is always the civilian authorities over the military and the uniformed personnel. And rarely na may military junta anywhere in the world, anywhere in history na nagsasaksi in governance. Diba? Kaya wala eh. Hindi pwede talaga na military junta or uniformed services junta. Hindi pwede. Na yung uniformed personnel na may baril, yun ang magdidictate ko ano ang mangyayari. Hindi pwede. Okay. So, because the laws will always be implemented by the persons in authority. Sino yun? Yung mga taong inelect ng taong bayan. Like the President of the Republic of the Philippines right now, with more than 31 million appointing authorities. Ako, ang appointing authority ko, iisa ang pirma. Yung Presidente na yun. Pero siya, ang pumirma ng kanyang appointment papers, ay mahigit 31 million. Yun ang dapat masunod. Yun ang dapat pakinggan. Dahil ang 31 million na yun, ang nagbigay sa kanya ng mandato. Kami ay ahente lamang ng authority ng law. Kaya nga hindi ko question ang authority ng Duterte na magbigay ng kung ano-anong mga order ng siya presidente. Sinunod din siya. Kaya nga nagkaganon. O yun, nireklamo nga lang siya ng ilan sa mga naging biktima ng mga order na yan. Well, harapin niya, sagutin niya. Yun ang beauty of the law. Wow, so napakalinaw ha. So, bakit totoo yun? Ang elected president ang merong authority
Pagkatapos ng eleksyon, may mandato. Ano man ang gagawin at order niyan, susundin. Pero kapag ka merong naging biktima, meron din karapatan yung naging biktima na magreklamo after ng term o kung ano man pa tamang panahon para siya magreklamo para sa kanyang karapatan pantao. Ayun ang sinasabi niya. So ito matindi mayroon siyang panawagan, paliwanag sa kapulisan. Yung mga nag-resign o mayroong aalis sa serbisyo, ay nakalimutan nila ang kanilang sinumpang tungkulin. Okay? Kaya doon nangyari ang ganitong problema ni Duterte dahil siya ay nag-utos sa kapulisan. Ang mga pulis ay sumunod. Dahil kanilang sinunod ang commander, ang order ng commander-in-chief. At kahit sinong pangulo, katulad ngayon ni Pangulong Marcos Jr., kung ano man ang policy at order nito, gagawin ng pulis, gagawin ng military. Kasi doon sinumpang tungkulin. Pero kung sakali na merong maging biktima sa anumang order ng Pangulo at sinabi at ginawa ng pulis, yun ay merong kaakibat na pananagutan. Kung gusto nila, yun nga yun, ipaghanap ng katarungan. Yun ang nangyari sa Duterte, kay dating Pangulong Duterte. Ginawa niya yung order sa kapulisan, ginawa ng pulis ang lahat ng order tungkol sa war on drugs. Kaya lang maraming naging biktima. Kaya ngayon, may nagreklamo, may karapatan daw yung mga nagreklamo at may obligasyon si Duterte panagutan yun. Hindi pwedeng inuutos lang ng presidente, wala na, bahala na, wala nang karapatan yung iba. Yun ang sinasabi. Yun ang tamang prinsipyo sa aking paniniwala. Ano man ang order at ano man ang kautosan at ginawa, meron pa ring accountability pagdating ng araw. Kaya dapat ang mga order at policy ay yung hindi makakasagasa o hindi manlalamang sa karapatan ng isang tao, ng mamamayan at na sibilyan. Idinimpa ni General Torre na ang elected, katulad ni Pangulong Marcos, mayroong 31 million vote. Yun ang nagbigay ng authority kay Pangulo na kung anong gawin sa ilalim ng batas. At yun namang ino-order at pinapagawa ng Pangulo ay wala daw magagawa kung hindi sundin ng PNP kung ano man ang kautusan. Especially yung pagpapatupad ng batas. Kaya sabi nga niya, yung pulis na mga mawa ay dismayado, gustong mag-resign, early retirement o umalis, nakalimutan daw ang mga sinumpaan tungkulin. Ang galing. So, sabi niya, mahaba ang karanasan ko kaysa sa mga retired general o retired na pulis. Kasi siya pala ay 20 years old palang pulis na. Ngayon nga, inuulit ko 54 years old. So, 34 years old, 34 years sa serbisyo, itong general na ito. Kaya alam na alam niya yung obligasyon, pananagutan, pagpapatupad ng batas. At alam niyang meron niyang sipa, may gante, o meron pong maaaring tamaan, pero wala siyang magagawa. Pag yan ang order ng higher authority na merong mandato mula sa eleksyon, yun po yun. So at least sana may idea kayo. Again, ang lahat ng sektor, pro o anti-government, hindi ho talaga makakaiwas kapag ang batas ay pinairal. Ang aalis siguro or bumabatikos o ayaw ng mga policy niyan, baka hindi nila alam yung batas. O pangalawa, ayaw nilang sundin o nakalimutan nila yung sinumpaang tungkulin na susundin nila ang lahat ng alituntunin ng saligang batas. To serve and protect sa lahat ng level, lahat ng tao, lalo na kung Pilipino. Di ba? Pero kung yung to serve and protect ang siyang mismo gagawa ng violation, yun ay merong pananagutan. Please like and share. Gusto kong maging educational, magkaroon kayo ng idea kung ano ang obligasyon ng Estado, ano ang obligasyon ng law enforcement agency, at ano naman ang obligasyon nating mga mamamayang Pilipino.